Number 1. Mag-set ka ng iyong savings goal. Ang mahirap na parte sa pag-iipon ng pera ay ang magsimula, at ang dahilan kung bakit mahirap magsimula, yun ay dahil wala tayong goal. Hindi natin alam kung ano ang gusto nating ma-achieve sa hinaharap at magkano ang gusto nating maipon, dahil ang madalas lang nating tinitingnan ay kung paano mag-survive sa ngayon. Ang paggawa ng savings goal ay walang pinagkaiba sa iyong travel goals at iba pang goal na nangangailangan ng pera. Una ay kailangan mo lang alamin kung para saan ka nag-iipon. Pangalawa ay alamin mo ang iyong target amount. Pangatlo ay kikwentahin mo kung ilang buwan mo ito pag-iipunan. Pang-apat ay anong expenses ang willing mong isakripisyo o ibawas sa iyong budget. At pang-lima ay maging kumirid ka lang sa pagsunod ng iyong plano at consistent sa iyong pag-iipon hanggang sa maabot mo na ang iyong goal. Halimbawa ay gusto mong magsimulang mag-ipon sa iyong emergency fund. Ang emergency fund ay perang gagamitin mo sa panahong huminto ang pagdaloy ng iyong income. Posibleng dahil sa emergency, nagkaroon ka ng sakit at hindi mo pa kayang magtrabaho. Ang common advice ng mga financial advisors sa pag-alam ng iyong emergency fund ay i-multiply lang ang iyong monthly expenses sa 6 months. Dahil kung sakaling nawalan ka ng mapagkakitaan, meron kang perang magagamit sa loob ng 6 na buwan. Ang pera na yun ay magagamit mo habang wala ka pang income at naghahanap ka pa ng ibang trabaho. So halimbawa kung ang iyong monthly expenses ay 15,000 pesos, kailangan mong makaipon ng 90,000 pesos para sa iyong emergency fund. Kung ang iyong monthly income naman ay 25,000 pesos at ang kaya mong maipon buwan-buwan ay 10,000 pesos, mag-iipon ka lang sa loob ng 6 na buwan para maipon mo ang kailangan na pera sa iyong emergency fund. At kapag tapos ka na sa iyong emergency fund, pwede ka nang magsimula sa iyong retirement o di kaya ay sa long-term investment. Kahit ibang goal pa yan, parehong proseso pa rin ang susundin mo. The more na malaki ang iyong goal, magiging seryoso ka rin sa paggamit ng iyong pera. Hindi mo na ito sasayangin sa mga walang kwentang bagay at motivated ka rin na baguhin ang iyong spending habit at palakihin palalo ang iyong income. Kaya para makaipon ka ngayong taon, mag-set ka ng iyong savings goal. Alamin mo kung magkano ang gusto mong maipon. Para saan mo ito gagamitin? Ilang percentage ng iyong income ang willing mong ilagay sa iyong ipon buwan-buwan. At huwag kang magdalawang isip na mag-take ng action.